undeniable reasons why the SDA Church is tritheist, not Trinitarian. Kasi pwede ka namang not Trinitarian, pero modalist ka or oneness. So mga Seventh-day Adventists ngayon, lalo na yung mga faithful sa writings ni Ellen White, hindi kayo Trinitarian. Kasi isa lang ang meaning ng Trinitarian. There is one God in three persons. Ang Trinity ni Ellen White na sinasabi nyo ay one God in three beings. And that is not a Trinitarian statement. So, please, stop using Christian terms at i-reinterpret nyo batay sa inyong paliwanag. Ganyan ginagawa ng maraming Adventists eh. You are saved by grace. Yan ang term ng Christianity, di ba? Pero ang mga Adventists, we are also saved by grace. Pero may kasama ng law. O nire-define nyo. Binago nyo ang meaning na grace na matagal nang ginagamit sa Bible at ng Christians. So the same way, ginamit nyo rin sa Trinity. So, 3 reasons bakit undeniable. Ibig sabihin, wala makaka-deny dito. Bakit? Number 1, bakit tritheist ang mga Seventh-day Adventists? Number 1, because Ellen White rejects the creedal Trinity upheld by Orthodox Christianity. Ano ibig sabihin dito? Kasi yung creedal Trinity na tinutukoy dito, ginamit din niya ni Ellen White, ni James White. Ang ibig sabihin ng creedal Trinity, ito yung nasa standard creeds na mababasa throughout many Christian denominations, mga Protestant. Like for example, si Ellen White, siya ay lumaki at ang kanyang pamilya hanggang sa pagkadalaga ay member siya ng Methodist Episcopal Church. Na ang Methodist Episcopal Church, meron silang course ng doctrine nila kung saan pinaliwanag niya kung anong Trinity. Ibig sabihin, pamilya si Ellen White doon. Pero yun ang tinatawag ni Ellen White na nireject niya. Eh ano yung Trinity ng creedal Trinity? Itong Trinity na talagang pinaniniwalaan ng mga evangelical Christians ngayon. Maging ng mga Roman Catholic Church, maging ng Greek Orthodox Church. Yung 3 major denomination ng Christianity, di ba? Tatlo yan. Roman Catholic, Eastern Orthodox, at Protestant. Baga magkakaiba sila ng kultura, nagkakaisa sila sa Trinity. Dahil meron silang pinaniniwalaan statement of belief o tinatawag na creedal Trinity. Tinanggihan ni Ellen White yun. So, yung mga nagsasabi na mga Adventist dyan, yung mga layman na walang alam, nagmamarunong, sasabihin ko sa inyo, huwag na kayong magsabi o maghamon ng debate na ang Trinity ninyo ay kagaya ng Christianity. Kasinungalingan ho yan. Yan ay public na pagsisinungaling. Dahil yung propeta nyo, tinanggihan niya yung Trinity na Christianity. Ang tawag nga niya, creedal Christianity. Reason number 2, bakit po ang Adventist ay tritheist, tatlo ang Diyos, at hindi Trinitarian, na one God lang? Because Ellen White teaches that God consists of 3 beings. O yan hindi ako nagsisinungaling, nakasulat talaga yan. Sinabi yan ni Ellen White. Ang totoo niyan, nung pinag-aralan ko ang background ng statement ni Ellen White, yun ay public preaching niya. Nagpipreach siya sa public, stenographer lang ng mga sekretary niya, at tinanslate. Talagang sinabi niya, vocal ni Ellen White, na 3 holiest beings. Hindi persons ang ginamit niya. Beings. Na ibang-iba at malayong-malayo ang paliwanag kaysa sa Christian doctrine ng Trinity. And number 3 reason kung bakit hindi Trinitarians ang Adventist, kundi tritheist, tatlo ang Diyos. Ellen G. White has 2 different concepts of the Trinity. O ba't siya nagkaroon ng dalawa? Samantalang iisa lang naman ang concept ng Trinity. Yung ibang lumalabas nga sa Christianity kaya nga nagkaroon ng Council of Nicaea, meron tinatawag na First Council of Constantinople noong 381. Kaya nga lumabas yun kasi merong lumaban sa concept ng Trinity. Merong modalism o tinatawag na monarchianism o Sabellianism na sinasabi nila na ang Diyos isa lang, Ama. At yung Diyos Ama na ito, nagkataon tao, naging Jesus. At siya na rin ang Holy Spirit, oneness. Sa madaling salita,
O, dahil ba naniniwala din ang oneness sa Father, Son, and Holy Spirit? Trinitarian na rin nun? Of course not. Kahit yung mga oneness hindi na tinatanggap na Trinitarian sila. Oh. So how come Ellen White at yung mga Seventh-day Adventists nagsasabi na kasinungalingan na dalawang klase ang Trinity? Oh? Wala, isa lang totoong version ng Trinity. Yan ang ating pag-aaralan. Reason number 1. But kung nasabi na hindi talaga Trinitarian in a orthodox way si Ellen White, bakit niya ni-reject ang tinatawag na Creedal Trinity? Ano yung Creedal Trinity? Ito po, nasa inyong harapan ngayon. Ito yung sinasabi ko kanina na discipline of the Methodist Episcopal Church noong 1856. Diyan sa church na yan, member si Ellen White at ang kanyang family bago sila natiwalag na dispelo dahil sumama sila sa Male Rights Movement. Tignan nyo ha, ibig sabihin, nabasa na ni Ellen White ito. Ibig sabihin, alam ni Ellen White at ng kanyang family kung ano talaga ang teachings ng Trinity na Orthodox na tinanggap na ng maraming Kristiyano sa loob ng mahabang panahon. Ito po ang sinasabi, Article of Religion, okay, page 15, section 2. There is but one living and true God. Isa lang ang true God. Everlasting, without body or parts, of infinite power, wisdom, and goodness, the maker and preserver of all things, visible and invisible. And in unity of this Godhead, there are three persons of one substance, power and eternity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Si Ellen White, sigurado akong naintindihan nyo, dalagitan na siya nung time na siya ay Methodist pa at yung kanyang pamilya. Ito ang aral sa Methodist. Ito yung tinatawag nilang Creedal Trinity kasi nasa creeds. Nasa creeds, part ng creeds o ng statement of belief na mga Kristiyano. At itong paliwanag dito ng Methodist Episcopal Church about Trinity, ito'y tama. This is the biblical Trinity. At itong Trinity na pinagtanggol at pinaglaban na noon ng mga totoong Kristiyano throughout centuries against many false teachers and heretics. So, ang sabi, merong isang Diyos, walang hanggan, walang body at parts. At itong Diyos na ito is a unity of the Godhead. There are three persons of one substance. Itong one substance, ibig sabihin nito, ay isang being lang siya. Isa lang ang nature niya. Iisa lang essence niya. Bagaman tatlo ang kanyang center of consciousness o yung tinatawag na hypostasis o persons. Hypostasis sa Latin Actually, yung salitang person sa English, hindi yan ang hindi yan kompletong nire-represent ang totoong meaning na hypostasis. Kaya ang mga Bible scholars, mas ginagamit nila ay, there is one God, one being, one essence, one nature, one substance, no? One substance, ousia sa Greek. Diyan galing yung salitang homoousia. Ousia, one substance sa Greek. Merong tatlong center of consciousness. Ibig sabihin, ang doctrine ng Trinity according to the creeds, meron lang isang Diyos na isang being. Simple, indivisible God. Hindi siya pwedeng hati-hatiin. Pero yung consciousness niya, tatlo. As Father, Son, and Holy Ghost or the Holy Spirit. Yan po ang paliwanag ng Creedal Trinity na alam ni Ellen White pero tinanggihan niya. At ito rin ang paliwanag ng Trinity na ginagamit ng mga debaters ngayon, ng mga layman, na sinasabi na pareho daw ang kanilang turo. Wrong. Wrong. Sorry po. Nagsisinungaling kayo. Hindi kayo nagsasabi ng totoo. Well, siguro, hindi niyo sinasadya kasi hindi malalim ang research niyo. Okay, next. Ito pa, sinasabi sa second part ng Discipline of the Methodist Episcopal Church noong 1856, page 16. The Son, who is the Word of the Father, the very and eternal God, and of one substance with the Father.
Pag sinabing ang Son, one substance with the Father, ibig sabihin, isa lang ang nature niya. Isa lang ang essence niya. Isa lang ang properties. Kung bakit naging Diyos ang Ama, yun din ang dahilan kung bakit naging Diyos ang Anak. In fact, ang linaw naman, sinasabi rito, na yung Word of God na anak ng Diyos, eternal God. Alam niyo mga kaibigan, dahil nireject ni Ellen White na nagpapakilalang propeta at siya kinakausap daw ng Diyos at ng anghel, nireject na to. Ito nga yung statement of belief ng mga early Christians based sa kanilang understanding sa Bible. Mas malalalim pa nga itong mga early Christians. They know Greek, they know Hebrew, they understand it contextually compare sa mga scholars ngayon na naintindihan lang by theory. So I trust these creeds dahil mas malapit pa sila noon sa panahon kung kailan nagaganap ang mga early Christianity. So, ang sabi dito sa creed, si Jesus Christ, very in eternal God, one substance with the Father. Naku, alam niyo mga kaibigan, kung si Ellen White lang sana, kung totoong propeta ng Diyos siya, at yung mga early pioneer ng Adventist, kung sila'y totoong sa Diyos, at kung sila'y totoong bayan ng Diyos, dapat tinanggap na nila itong malinaw na pinag-aralan na at malinaw na paniwala na ng mga Kristiyano to, Christianity throughout many centuries. Hindi na sana sila magkakaroon ng doktrina na tatlo ang Diyos. Ano pa? Hindi na sana magkakaroon ng mga pioneer ng Adventist na si Jesus Christ ay literal na ipinanganak ng Diyos. Hindi na paniwala ng mga early pioneers ng Adventist. Si Jesus Christ ay only begotten Son of God na literal na sabi nga ni Ellen White, pinunit siya mula sa sinapupunan ng Ama. Sa mga susunod po natin podcast, answered verse by verse ang Adventist, i-discuss natin na maling-mali ang concept ni Ellen White tungkol sa nature ni Jesus Christ. Samantalang ang linaw na sana sa creeds of Christianity na si Jesus Christ ay one substance, kapantay in essence and nature with the Father. Sa dahil tinanggihan ni Ellen White itong creedal trinity, tinanggihan din niya ang matagal ng katotohanan na unawa ng mga Kristiyano sa kung anong sinasabi ng Bible na ang Word of God na si Jesus na anak ng Diyos ay eternal God. Pag sinabi eternal God, wala siyang pasimula. Kung yan sana ay hindi ni-reject ni Ellen White, di sana walang Seventh-day Adventist semi-Arians. Ngayon, dumadami ang Seventh-day Adventist semi-Arians Dahil ni-reject ni Ellen White yung pinagkaisa ng mga Kristiyano mula pa noon. So, yan ba masasabi ng propeta? Sino ngayon ang may kasalanan? Ba't nagkakagulo kayo, nag-aaway-away kayo sa social media regarding Trinity? Hindi ho kayo may kasalanan. Biktima lang po kayo. Biktima lang po kayo ng maling attitude ni Ellen G. White na nireject niya ang matagal ng pinagkakaisan ng doktrina ng mga Kristiyano. Yan ba propeta ng Diyos? So, nagkakagulo kayo ngayon dyan sa Seventh-day Adventist Church. Biktima lang kayo ng deception ni Ellen White. Dapat mabuksan ang isip nyo na si Ellen White ay hindi totoong propeta ng Diyos. Dahil kung totoong propeta ng Diyos siya, hindi niya kayo dadalhin sa ibang Diyos. Yan ang sabi sa Deuteronomy 18. Pag may propeta sa gitna ninyo na nagsasalita at magpakilala ng pangalan ng ibang Diyos, ang propetang yan dapat mamatay. Hindi natin alam ang cause of death ni Ellen White. Baka yun ang parusa sa kanya ng Panginoon. Wala kasi masyadong binabanggit ang record ng Seventh-day Adventist. Dapat mamatay ang propeta nagtuturo ng ibang Diyos. Bakit? Kung hindi mamatay yan, kawawa naman mapapaniwala niya. Kita mo ngayon, maraming napaniwala niya. Anong epekto? Di nagkagulo kayo mga Adventista. O di divided kayo ngayon. Divided kayo dahil kay Ellen White. Sana mabuksan ang isip ni John. Kung totoong propeta siya,
Dapat ang pinopromote niya, unity and peace. Because 1 Corinthians 14:33 says, God is not a God of confusion. Tapos sasabihin niyo, propeta ng Diyos si Ellen White, ang dala, confusion? No. I'm sorry. Hindi talaga ako nagsisisihan ko yung 24 years ko sa Seventh-day Adventist. Never na akong babalik yan. Never. Unang, false ang prophet nyo. Paano naging totoong church ang Seventh-day Adventist kung ang prophet nyo false? At ito pa, turo nila ng creed na tinanggihan ni Ellen White tungkol kay Jesus. The Godhead, okay? The Godhead and manhood of Jesus Christ, hindi na tukoy dito, were joined together in one person, never to be divided, whereof is one Christ, very God and very man. Kung tinanggap lang sana yan ni Ellen White at ng mga early Adventists, dapat wala kayong doktrina na si Jesus Christ ay siya ring Michael the Archangel. O di ba? Sino may kasalanan? Ba't pumasok ang gulo, confusion, at false doctrine sa Seventh-day Adventist? Dahil kay Ellen White. Siya po ang culprit of the crime. Siya po ang mother of all crime. Diyan sa Seventh-day Adventist. Nireject niya ito. Ito yung creedal trinity na nireject ni Ellen White. Kaya kung itutuloy natin about Holy Ghost at Holy Spirit, ang doktrina ng mga Adventist noon about Holy Spirit, ang Holy Spirit, hindi persona yan. Hanggang ngayon, yung mga anti-Trinitarian na Adventist, ang Holy Spirit yan po ang presence ng God the Father at presence ng anak. Dalawa lang po ang persona, the Father and the Son, sabi ng mga Seventh-day Adventist na anti-Trinitarian. Ang Holy Spirit ay yung presensya ng Ama at Anak. Kaya yung Holy Spirit, yan na rin si Kristo. Dahil si Ellen White, may binabasa itong mga Adventist na anti-Trinitarian, na si Ellen White sinasabi mismo, Christ is the Spirit. In-identify niya si Christ as the Spirit. O, biruin mo yan. Pero, sa Creedal Trinity, na matagal nang tinanggap ng mga tunay na Kristiyano throughout the ages, ang paniwala na sa Holy Ghost is a person. Sabi nga dito, sa Creedal Trinity na familiar si Ellen White, pero tinanggihan niya, the Holy Ghost, proceeding from the Father and the Son, is of one substance, majesty, and glory with the Father and the Son, very and eternal God. Napakalinaw. Kasi sinusuporta ng Bible yan eh. Hindi ako masyadong nagbigay dito na, hindi ko na pinaliwanag pa rito ang Biblical Trinity. Kasi historical ang ating nature ng ating discussion. Sa creed ng Methodist Episcopal Church, natanggap ng buong Christianity, Roman Catholic, Eastern Orthodox, at ang mga Protestant, nasabi dyan na ang Holy Spirit is one substance. Ibig sabihin yan, one essence, one nature with the Father and Jesus. Kung ang essence ng Father ay Diyos, lahat ng properties para ang Ama ay maging Diyos na kay Kristo. Lahat ng properties para si Kristo ay maging buong Diyos, kagaya ng Ama, ay nasa Holy Spirit din. Okay? The Holy Spirit is very internal. Kung tinanggap lang sana ito, kung nagpakumbaba lang sana si Ellen White, kung talagang siya sa Diyos, dapat ito ang tinuro niya. Wala na sanang division. Wala na sanang gulo. Wala na sanang nagbabangayan sa social media. Nagpapagalingan na pareho namang panig na walang alam sa totoong kasaysayan. Na parehong panig na ito, sabi ko nga kanina, pareho silang mali. Dahil ang katotohanan, si Ellen White ay tritheist, believer of three gods, na hindi tinatanggap ng dalawang panig na ito na naglalaban. Kaya naglalaban sila, hindi na naintindihan ng totoong issue. Kasi pareho nga naman sila sumusuporta at naniniwala kay Ellen White. Oh, yung pala, yung Ellen White na sinusuporta nitong dalawang ito ay tritheist, three beings, tatlong Diyos. Samantalang itong naglalaban, ibang concept nila. Ay nako, maawa na kayo sa sarili nyo.
ng mga kaibigan. Ito'y pakinggan nyo ng ating pinag-uusapan ngayon. Now, yung sinasabi ni-reject ni Ellen White na Trinitarian Creed, mali hong action ni Ellen White yun. Kaya ngayon, ano nangyari? Nagkagulo. Divided. At tama po ang maraming Kristiyano nagsasabi, ang Seventh-day Adventist ay kulto. Bakit kulto? Kasi sa doktrina pa lang ng Diyos, mali na eh. Isa sa mga test of fellowship ng Christian Church ngayon, ng Body of Christ sa buong mundo, ang unang-unang tanong sa akin, para tanggapin sila, ma-affiliate sila sa isang evangelical body. Ikaw ba ay Trinitarian? Yan talaga ang unang tanong, napakahalaga niya. At yung Trinity mo na pinaniniwalaan, dapat kaagapay at compatible yan sa Christianity o sa Trinity ng Christianity throughout many centuries. Kasi tinanggap na may basbas ng Panginoon yan eh. Kung walang basbas ng Panginoon, di sana nagwagi yung mga modalism, nagwagi yung mga Arianism, nagwagi yung mga Tritheism. Hindi. Ang nagwagi na tinanggap ng three major denomination ng Christianity, Roman Catholic, Protestant, and Orthodox Christianity, na mga historic Christianity yan, is the creedal Trinity. Kung ano yung sinasabi ng creed. So, now, the question is this. Marami kasi ako narinig ng mga Adventists, creed, ba't kayo naniniwala sa creed? Kami, ang Seventh ng Adventist, sabi ng Adventist, wala kaming creed kundi ang Bible lang. Wala kaming sinusunod na creed kundi Bible lamang. Well, totoo ba yun? Ako hindi ako naniniwala doon. Ang actual na nangyayari sa totoong buhay, ang creed ng Seventh-day Adventist, hindi Bible lamang, kundi pati interpretation ni Ellen White. Yan po ang totoo, mga kaibigan. Galing ako dyan sa loob, 24 years. Nagsuri ako ng malalim. Naging defender ako dyan. Posibleng hindi ko malalaman yung katotohanan. Now, ano po ba ang kahalagahan ng creed na hindi alam ni Ellen White at ng mga early Adventists? Bakit napakahalaga at significant ito? Andito po, the Trinity Doctrine, number one, the Trinity Doctrine was definitely established in the 4th century, specifically during the Council of Nicaea in 385 AD. And the Council of Constantinople, o tinatawag na Niceno-Constantinopolitan Creed noong 381 AD. Para sa mga hindi familiar, ay ito po, creed na ito, para maintindihan yung sinasabi ko. Kung alam niyo yung nasa Acts 15, na nagkaroon ng pagtatalo yung mga apostol, kung ang mga Gentile Christian ba kailangan tuliin at sumunod sa loob ni Moses bago sila tanggapin na maging Christian o hindi na. Di ba pinagtalunan yan ng mga Kristiyano ng panahon ng mga apostol, si Pablo? Anong ginawa nila para ma-resolve ba? Para ma-resolve ba, nagkaroon ng tinatawag na council. At nagkaroon ng council sa Council of Jerusalem noong AD 50. Nagpunta lahat ng mga apostol at mga elders at napagkaisa nila to the Holy Spirit and prayer na hindi na dapat atangan pa ang mga Gentiles na magpatuli at sumunod sa law of Moses para maligtas. Mali ang tinuturo ngayon. So dahil sa nagkaisa, kinalat sa mga churches, nagkaroon ng pagkakaisa. Ang purpose din po ng council, itong binanggit natin na Council of Nicaea noong 325, Council of Constantinople noong 381, ay the same principle with the Jerusalem Council. Sa Bible. Ibig sabihin, sa Bible, walang masama na magkaroon ng council. At walang masama na magkaroon ng creed. Ano ba yung creed? Yan po yung statement of belief na pinagkaisaan ng Jerusalem Council, Jerusalem Church, doon sa Acts 15. Yung statement na wag na silang atangan ng marami pang mga requirements para maligtas, kailangan lang iapat, lumayo sa dugo, lumayo sa mga binigti, lumayo sa pakikiapid, at lumayo sa inihain sa Diyos-Diyosan, di ba? Yun ang creed. Yun ang statement or summary of belief na pininiwala ng mga Kristiyano noon
Hanggang ngayon. Kaya yung mga iba, lalo na yung mga kaibigan nating Adventist, na katulad ni Ellen White, labag siya sa creed. Labag siya sa creed o statement na pinagkaisahan ng mga Kristiyano tungkol sa Trinity. Nilalabag niya yung prinsipyo na ginawa ng mga Kristiyano sa Bible, sa Jerusalem Council. And that is the same principle. Kung ano yung lumabas na sinabi ng apostol doon sa Acts 15, na 4 na requirements na lang na dapat sundin ng mga Gentiles. Yun po ang kanyang interpretation. Yun po ang kanyang pagkaisahan based sa mga Bible na kanilang pinagbasihan. The same with the Council of Nicaea noong 385 AD, Council of Constantinople 381, dito na buo yung Trinity, yung terminology, yung pagkakaisa ng isang kakristyanuhan na merong isang Diyos na may 3 persona, Father, Son, and Holy Spirit. Dito nagsimula. At yung creed na sinasabi natin, yun po yung statement. Hindi po yun ang basihan. Then ang creed ay statement, summary of statement na understanding ng mga nagkaisang Kristiyano noon based sa kanilang interpretation sa Bible. Kaya, unfortunately, I'm sorry to say this, si Ellen White at ang mga early SDA pioneers, hindi nila binigyan ng halaga itong mga creeds nito. Kasi kala nila, sila ang totoong church. Kala kasi nila, meron kasi silang concept noon, mga early Adventists, na sila ay restorationist. Restorationist, ibig sabihin restorationist, ay tinawag sila ng Diyos para pagkaisa at maibalik ang unang Christianity. Kaya nga ngayon, ang concept ng mga Adventist, di ba? Ang concept eh, remnant church. Nung ako'y nagko-crusade noon, pag sinabing remnant church, ang madalas kong ginagamit na illustration noon, ay retaso ng tela. Para maintindihan yung meaning ng remnant. Ang remnant, parang retaso ng tela. Kung ano yung retaso na ginupit mo dun sa tela na tinatahi mo, yung retaso na piraso at yung kabuuan ng tela, identical yan, di ba? Kaya lang itong retaso, remnant, ito lang nalabi doon sa malaking retaso ng tela. Ganun ang concept ng Adventist sa remnant church. Kaya lang ang tanong, paano mo sasabi kayo retaso ng totoong church? Kung yung creeds na pinagkaisa ng Christianity mula pa noon at ng mga church fathers, tinatanggihan nyo. Ibig nyo sabihin, noong 1844, nagkaroon ng remnant church, at yan ay nanggaling lang sa first century. After namatay ng apostol, wala nang mga sumunod na mga disciples, na mga estudyante at mga pupils ng mga apostol, walang nag-survive. Dark ages na yun. Mahirap yan. Mahirap nyo patunayan na may karugtong kayo ng Christianity. Madali nyo lang sabihin yan, dahil kahit wala kayong patotoo. Madali, sino man sa buong mundo, pwede mag-angkin na kami continuation ng tunay na iglesia ng first century. Parang iglesia ni Cristo. Kami po ang continuation ng iglesia ni Cristo sa Bible. Wala rin pakialam tong iglesia ni Cristo sa mga church fathers eh. Sa mga Christianity, wala rin pakialam eh. Wala silang connection doon. No? Kaya ang tanong ko sa iglesia ni Cristo dati, kung yung iglesia ng unang siglo, nawala, yung sabi niya, nalubusang nawala. Paano nabuo yung Bible? Sino bumuo ng Bible? Namatay ng mga apostol. Sabi niya, pagkamatay ng apostol, nagkaroon ng apostasy. So yung apostasy stage, doon nabuo ang Bible. Ba't nyo binapaniwala ng Bible? Yan din ang problema. Sa bagay, magkamag-anak ang INC at SDA. Yung founder ng INC, galing sa Seventh-day Adventist. So pareho sila halos ang concept ng restorationist. Na ang concept, sila ay sinugo, tinawag ng Diyos sa huling araw para ibalik yung mga unang turo ng apostol. Ibig sabihin, sa kanila naputol ang church, naputol ang grupo ng mga mananampalataya after the time of the apostle. Walang continuation.
bigla na lang sumulpot. Ganyan ang Adventist, biglang sumulpot. Kaya ang tawag sa kanila, sulpot eh. Ang ibig natin sabihin, ang totoong Christianity, may sense of continuation niya. In fact, yan nga ang Bible verse natin, di ba? Sa Matthew 29:19 hanggang 20. Tignan nyo, mga kaibigan. Let's read it from the Bible. Itong text na pinag-aaralan natin eh. Tignan, sabi ni Jesus, 19 and 20. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name, hindi names, name, singular, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Diyan pa lang, makita mo na yung sense ng Trinity. Bakit? Father, one, first person. Son, second person. Holy Spirit, third person. Pero singular, name lang sila. Hindi plural. Yung version ng Ellen White Trinity at ng Seventh-day Adventist, kasi three beings, makakahiwalay, may kanya-kanyang katawan. Ang kanilang version ay ganito. Baptizing in the names, plural, of the Father and of the Son and Holy Spirit. Kasi sa kanila magkakahiwalay na Diyos to eh. May kanya-kanyang katawan na sarili to eh, sa mga Adventist eh. Ayon sa interpretation nila. Sa Adventist, baptize them in the names. Plural, kasi magkakahiwalay. Tatlo nga naman, beings. Samantalang si Jesus na nagsalita nito, yung tatlong ito, hindi tatlong magkakahiwalay. Isa lang sila. So, sa Adventist, they are only united in purpose. Pero pagdating sa kanilang persons, may body, tangible, pwedeng hawakan, may kanya-kanyang parts ng katawan, tatlong magkakahiwalay nito, separate persons. Hindi name yun, names yun. Ang palusot ni Ellen White at ang mga Adventists, nakakaisa sila only in their purpose, only in their mind, and in their character. Pero hindi sila nakakaisa in being. Yan ang problema. Red flag yan, mga Adventists, red flag yan. Red flag yan sa inyo. Samantalang sa concept ni Jesus, name, singular name. Bakit? Kasi isang being lang ang Father, Son, and Holy Spirit. Tatlong center of consciousness lang. Pag kami nagtanong nga sa akin, paano mapapatunayan ang Trinity sa Bible? Ang ini-explain ko using Matthew 28:19 ay, ang Trinity kasi ay compound English word yan, the word na Trinity. Compound English word. Ibig sabihin, dalawang salita na English na pinag-join. Pag sinabing Trinity, Trinity means trio plus unity. Trio o trio, tatlo, plus unity. Trio na pinag-isa. Trio na iisa. Tanong, sa Matthew 28:19 ba, meron bang concept dyan ng Trinity? Trio plus unity? Meron. Paano natin nasabi? Meron ba dyan trio? Yes. Ang trio dyan ay Father, Son, and the Holy Spirit. Plus, yung sinasabi, plus, unity. Meron bang concept ng unity dyan o pag-iisa? Meron. Ano yun? Name in singular form. Isa lang. O di may Trinity sa Bible. Sa Adventist, hindi Trinity yan. Kasi itong Father, Son, and Holy Spirit nila, hindi isang Diyos. Hindi isang Diyos yan. Kundi isa lang sila sa purpose. So kung isa lang sa purpose, edi tatlong Diyos sila. Kaya sa Adventist, hindi ayon. Kaya mga Adventist na nabaptize dyan, salita lang yun ng pastor. Nabaptize ka in the name with the singular form. Father, Son, and Holy Spirit. And tutusin, nabaptize ka sa tatlong Diyos na tritheism. Kayong baptisin nyo sa Seventh-day Adventist. Kung aalis kayo dyan, lilipat kayo sa Christian Church, sa mga born-again, Baptist, Methodist, Pentecostal Church. Advice ko sa inyo, magpabaptize ulit kayo. Dahil ang baptism nyo dyan ay baptism ng false God. Hindi kayo nabaptismohan talaga sa totoong Christianity. Next, after they were baptized in the name, singular, of the Father, Son, and Holy Spirit, teaching them, ano ituturo?
to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Ano sabi ni Jesus? Hanggang kailan ang validity ng baptism sa isang Diyos, singular name, in three persons? Hanggang saan? I am with you always until the end of the age. Hanggang sa katapusan ng panahon o katapusan ng mundo. So, ibig sabihin, expect ni Jesus na valid ang baptism in the singular one being God, represented by the singular form name, na Father, Son, and Holy Spirit na tatlong persona, mananatili yung paniwala na yan hanggang sa end of the age. Hanggang sa panahon natin. Hanggang sa panahon ng kawakasan, mga kapatid, mga kaibigan. Therefore, ang turo ng Trinity, that there is a trio united in three persons. Inaasahan ni Kristo na yan ang magiging paniwala ng mga Kristiyano hanggang sa katapusan ng mundo at ang sanlibutan. Kaso, ang Trinity na pinag-aralan at tinanggap ng mga early Adventists at ni Ellen White, nung panahon nila, mali. Tatlong Diyos. Three gods. Three beings. Kaya, yung baptism nyo, hindi valid. Iba ang Diyos na pinapasamba sa inyo ng pinakamamahal ng propeta. Next point natin, Christian creeds. Bakit importante ang creeds? Bakit ito ay biblical? Christian creeds were formulated during the periods of doctrinal conflict with acceptance or rejection of a creed serving as a marker to differentiate between believers and heretics. Bakit po merong creeds? Katulad nung sa panahon ng apostol, may council sila. Meron silang creed statement na sinabi na 4 na lang ang asusnid nyo, hindi na yung law of Moses. Kasi dyan daw test. Sa creeds na yan, lalo na pag may mga doctrinal conflict, dyan matetest kung sino ang believers at sino ang heretics. Kaya, ang tanong natin, nung ni-reject ni Ellen White ang creeds ng Trinity na pinagkaisahan ng mga Kristiyano batay sa kasulatan ay sa kanilang pagkaunawa. Ang totoo niyan, isa itong pag-amin na si Ellen White at ang pinag-ugatan at ang mga ninuno ng Seventh-day Adventists ay mga heretics. Heretics po kayo, mga kapatid. Sorry to say this. Heretics kayo. Dahil hindi kayo nakapasa sa test kung anong totoong turo na pinaniniwalaan ng mga Kristiyano. Wala naman. I'm sorry, ha? It is not me. It is based on the evidence of Ellen White mismo. She rejected this creed na nagpapaliwanag kung ano yung pinagkasunduan ng paniwala ng mga Kristiyano. Number 3, many Christian denomination, consider affirming this creed, which outlines the Trinity, as a crucial measure of orthodoxy. Pag sinabing orthodoxy, accurate teaching, tamang doktrina, right doctrine, orthodoxy ang ibig sabihin. And it was historically intended to counter false doctrines about the nature of Christ. Kaya babalikan ko yung tanong natin, 3 undeniable reasons bakit ang SDA Church ay hindi Trinitarian, kundi mga Tritheist. Maliwanag, dahil tinanggihan ni Ellen White yung pinagkakaisa ng turo ng Christianity. Pag tinanggihan mo yan, ibig sabihin, hindi ka pasado sa test of orthodoxy. Therefore, hindi lang false prophet si Ellen White. False teacher pa siya. At misguided siya. Ang problema, pinaniwalaan siya ng maraming Adventist. Na, anong bunga? Ang bunga, nagkaka-divide sila. Hindi nagkakaisa. I'm sorry to say that. But that is true. Sabi nga, masakit ang katotohanan. Pero di bali ng masaktan ka sa katotohanan, kaysa naman ma-comfort ka sa kasinungalingan. Walang peace of mind yan. Ngayon,
Kung tatanungin natin ang mga Seventh-day Adventists, ano bang stand nila sa creed na tinututulan ng mga Adventist at ni Ellen White? Ito po ang sinasabi ng The Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Online po ito. No? Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Online po yan, kahit kayo ma-access nyo. Doon sa article na creeds, ang sabi ng Encyclopedia of Seventh-day Adventists, while a creed is a man's answer to God's word, and as such, at least in theory, holds a subordinate role to the Bible, which is true naman. Sinasabi ng ang Seventh-day Adventist, ano pong sabi sa inyo? Ha? Mga layman dyan, ha? Ito, matutuho kayo. While a creed is man's answer to God's word. Ibig sabihin, ang creed talaga galing sa God's word. Meron kasi magsasabi ng mga Adventist. Siguro ganito rin ang sinasabi ni Ellen White. Na ang creed galing lang sa tao yan, philosophy ng Greek. No. Mismo sa encyclopedia ng Seventh-day Adventist, sinasabi, tanggap nila na ang creeds is man's answer to God's word. Ibig sabihin, may basihan ang creed, word of God din. And as such, at least in theory, holds a subordinate role to the Bible. Yes. Subordinate pa rin siya sa Bible. Hindi siya equal sa Bible in authority. Dahil ang man's creed, o yung tinatawag na creed, yan hindi naman infallible. Nagkakamali pa rin yan. Hindi siya infallible. But as long as the statement of the creeds is well supported and well grounded in the scriptures from the Bible, of course, siya po ay katanggap-tanggap. Pero subordinate niya. It nevertheless receives its authority from those who compose and enforce it. Okay? Sabi nila, nagiging authority lang siya dahil sa ang nagsabi nito, well, how about yung Jerusalem Council noong 50 AD, sa Acts 15? Oh. Ha? Nireceive ba nila yung authority ng kanilang creed, ng kanilang statement of belief na 4 na lang susundin nila ng mga Gentiles? Na sila ba ang authority? No. Of course, mayroon silang backup ng Holy Spirit. And I believe that is also the case with the Holy Trinity. As such, it also functions, eto pa ha, take note on this. As such, it also functions as a test of fellowship and orthodoxy of faith. No? Inaamin pala sa Seventh-day Adventist Encyclopedia na test of fellowship and orthodoxy of faith. Samantalang si Ellen White, na propeta nyo, nireject niya ang creeds at mga early SDA pioneer. Samantalang, sabi ng encyclopedia ng SDA online, it is a test of fellowship and orthodoxy. Kaso, tinutulan ni Ellen White. Therefore, hindi siya pasado sa test of fellowship. Kaya nga mga kaibigan ko, mga kapwa Kristiyano, mga born again Christian, evangelical, hindi talaga dapat natin tanggapin ang Seventh-day Adventist as belonging to the body of Christ. I'm sorry to say this, kasi mga kulto ho sila. Although sa itsura, sa panlabas, mukha naman sila mababae, pero may dala silang dangerous teachings. Hindi sila nakapasa sa test of fellowship at orthodoxy ng faith. Batay na rin sa Encyclopedia of the Seventh-day Adventist. At kung itutuloy pa natin, sabi dito, while a creed is subject and subordinate to Scripture, which I agree, it nevertheless interprets Scripture, and as such significantly modifies and puts into question the sola scriptura principle. Well, I don't think so. Kasi ang mga Adventists din, they believe down in sola scriptura, but they also accept other authority outside the Scripture. Kagaya si Ellen White, you accept the Ellen White's writings as a continuing source of authority. O di hindi pa rin palakay sola scriptura. Kung ibabalik natin, iba-iba talaga kaisipan ng Seventh-day Adventist, kaya magulo. Iba-ibang turo niyan.
Kayo nagsusuwagan. Ito pa, lastly, creeds may be seen as the church attempt to articulate an intelligible expression of his understanding of the Christian faith. See? Therefore, mismo ang Encyclopedian Seventh-day Adventist na untindihan ang meaning at significance ng creed. Ano daw po ang significance ng creeds? Sabi dito, ang significance ng creed, ito po ay ang church attempt. Ito ay pagsisikap at attempt ng church. Attempt para i-articulate, para ma-explain ng mainam, maliwanag, an intelligible expression of his understanding of the Christian faith. Kaya po yung mga binasa natin kanina, yung creeds of creed of Trinitarian, like yung Council of Nicaea, sa Council of Constantinople noong 381, yan po ang church attempt para ma-explain nila ng maliwanag ang ma-expression ng kanilang unawa based sa Bible kung ano ba ang belief at faith na dapat tanggapin ng mga Kristiyano. So there's nothing wrong per se with faith. At hindi ito against sola scriptura. Ang sola scriptura ay iba kaysa solo scriptura. Maraming Adventist pa rin, kahit mga layman na debater, napapakinggan ko, natatawa na lang ako. Kami, Biblia lamang. Wala nang ang higit sa Bible. Hindi kami tumatanggap sa creeds. Hindi kami tumatanggap sa mga kung ano-ano. Councils. Mali. Hindi sola scriptura yan, kapatid. Ang tawag dyan, solo scriptura. Pag-alala mo, tignan mo sa dictionary online. Siguro matatawa ka na lang sa sarili mo. Ganun ba? Solo scriptura pa. Pero, ang tunay na solo scriptura ay ito. They believe that Bible is sufficient, final, authoritative word of God. Siya ang magiging pang-test sa lahat ng mga authority. Although hindi lang siya ay primary reference. Walang kapantay ang Bible scriptures. Yun ang sola scriptura. But, hindi nito inaalis yung mga creeds, yung mga councils, yung mga naganap na mga pinagkaisang mga synods to our Christian church, kung bakit pinili ang 66 books of the Bible. It was also a product of councils. Pero kinikilala ng Adventist yun. Kung ayaw nyo ng creeds, dapat huwag nyo tanggapin na 66 book ang laman ng Bible. Hindi naman sinabi kasi sa Bible na 66 lang dapat ang listahan ng books ng canon ng Scripture. So talagang meron siyang somehow authority. But of course, not equal to the Bible. Yan po, mga kaibigan. Now, eto na tayo. Bakit nire-reject ni Ellen White at ng mga SDA pioneer? Itong napakalinaw na pinag-usapan natin, na napakahalaga papel na ginagampanan ng mga creeds ng Christendom. Ito pong sinasabi mismo sa aklat nila na The Ellen White Writings, na sinulat ng apo ni Ellen White, na si Arthur White. Ito yung pinablish ng Ellen White Estate. Sabi dito mismo ng apo ni Ellen White, bakit ni-reject ni Ellen White ang Creedal Trinity is because, sabi niya, our forefathers, yung mga SDA pioneers, consistently were averse to the doctrine of the Trinity, as defined in the church creeds, notably the Methodists. They saw it in it an element that spiritualized away both Jesus and God. James White, asawa ni Mrs. White, in a letter sent to the Day Star and published in the issue of January 24, 1846, speaks of a certain class who denied the only Lord God and our Lord Jesus Christ. This class can no other than those who spiritualize away the existence of the Father and the Son as two distinct, literal, tangible persons. Also a literal holy city and the throne of David. The way spiritualizers this way have disposed of or denied the only Lord God and our Lord Jesus Christ
is the first using the old unscriptural Trinitarian creed. So ang tanong natin, bakit daw nila tinatanggihan ng mga early Adventists ang creed? Kasi pagka tinanggap daw nila ang creed, nawawala yung pagiging totoong person daw ng Father at ng Anak. Nawawala yung tinatawag ni James White na ang Diyos, ang Ama, ang existence ng Ama at ng Anak ay dalawang distinct, dalawang magkahiwalay, magkaiba, literal, tangible persons. Kumbaga, habang binabasa ko to, ang pagkaunawa pala ng mga early Adventists sa salitang person ay walang iniwan sa pagkaunawa ng maraming Pilipino. Kahit dito sa ating bansa. Nangatatandaan ko maraming beses pag ako'y nangangaral na ang Diyos ay person. Pag sinasabi ko ang Diyos ay may tatlong persona. Karamihan ng mga reaction na aking narinig sa mga Pilipino na hindi ganun kapamilya sa Bible. Ibig sabihin, ang Diyos ay may laman at may buto. Kasi persons. So, ganun din ang pagkaunawan na James White pala nun. At ni Ellen White. Pag sinabing persons, may laman, physical, may form, may katawan, tangible, literal, tangible persons. Kung paano daw yung Holy City na New Jerusalem literal. Tangible, nahahawakan. Di ibang-iba ang concept nila ng pagka-Diyos. Kaya pala din na tinanggihan yung creeds ng Christendom. Kagaya ng ating binasa na creed kanina. Kasi ang sabi nga naman doon, siguro basahin natin ulit. Ang sabi nga naman doon sa creed na ating binasa kanina, ay ito. Okay, ang sabi dito, there is but one living and true God, everlasting, without body or parts. Walang body o parts. Yun ang sinasabi sa totoong Orthodox Christian belief na ang Diyos walang body or parts. Kita niyo na? Sa mga bagwang Adventist na ngayon lang narinig ko, siguro nasasaka kayo. Naku, yung palang Diyos na dinadasalan ko dito sa Seventh-day Adventist. Yung palang pagkakuya na nagsasabat pag-Sabado. Ang Diyos ko pala may body, literal, may parts, nahawakan pa. Kasi sabi dito ni James White, kaya ayaw niya ng Trinity, sabi dito ni Arthur White, na apo ni Ellen White, kasi they spiritualized. Ginagawa niyong purely spiritualized. Yung distinction ni Jesus at ng Father. Nawawalan sila ng katawan. Samantalang, sabi ni James White, na asawa ng propeta niyong si Ellen White, sabi niya, ay hindi natin dapat spiritualized ang existence ng God the Father at ni Jesus. Dahil ang God the Father at si Jesus ay dalawang magkahiwalay, magkaiba, literal, distinct person. So, sa kanyang pag-unawa, pag sinabi palang person, gaya ng aking sinabi kanina, pag sinabi person pala, totoong may katawan. Nahawakan kagaya ng katawan natin. May kamay, may paa, may dila. Paano si Soriano? Di ba si Eli Soriano, yun ang paniwala niya sa Diyos? Ang Diyos may puwet. Ang Diyos may pangil. Bakit may pangil? Sabi ni Soriano. Kasi, saan nakuha ng Diyos yung idea? Nalalagyan niya ang mga leon ng pangil. Kung hindi niya nakita sa kanyang image na may pangil ng Diyos. Ang Diyos may kaliskis. Bakit? Sabi ni Soriano. Kasi paano niya nalagyan ng kaliskis yung isda kung wala siya nakitang kaliskis mismo sa katawan niya? Ganyan. Ang concept ng pagka-Diyos ng mga leaders ninyo at mga propeta ninyo, literal, na may nahawakang katawan, ang Diyos. Kaya tutol pala sila sa Trinity na dinidescribe ng creeds. Kasi ang sabi nga naman doon, ang Diyos na nag-iisa, wala siyang body, wala siyang parts, which is true.
John 4:24. God is a spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and truth. Sabi din ni Jesus sa Luke chapter 23, verse 39, tignan nyo nga, hawakan yung aking mga kamay. Ako rin nga. Ang espiritu ay walang laman at buto. Pag tinanong mo si Ellen White at yung asawa niya, ang Diyos may laman, may body, may parts, tangible, nahawakan pa. Sabi ni Kristo, hawakan niyo ako. Sapagkat ang espiritu walang laman at buto. Ito sabi ni James 1. Ito ha, seryoso ko mga Adventist ha, hindi na po joke itong pinag-uusapan natin. Hindi po ako nagpapatawa. Ito po ang uri ng mga leaders ninyo at founders ng Seventh-day Adventist. Kaya kayo, ang gulo-gulo ngayon ninyo. Ha? Nag-aaway-away kayo sa doctrine ng Trinity. Dahil nagsimula kayo sa kaguluhan. Mauwi kayo sa kaguluhan. Oh. Kaya sabi James White, pag naniwala ka sa creeds, ng Trinitarian creeds at councils, ang Diyos ay winawalan nyo ng katawan, ginagawa nyo spiritualize. Inaalisin nyo ng katawan, samantalang ang Diyos, sabi ni James White, asawa ng propeta nyo, ang Diyos at ang anak ay merong dalawa. Literal. Literal, pag sinabing literal, actual, tangible persons. So pag sinabing persons dito, sa mga leaders ninyo, asawa ni Ellen White na propeta, hindi sinaway ni Ellen White to. Hindi sinaway ni Ellen White. Paano naging totoong propeta yan? Kung may Holy Spirit si Ellen White, kung totoong siyang sa Diyos, ha? Paano? Ang turo ni Ellen White, may katawan din. May body ang Diyos. Kaya tanong ko sa inyo, paano naging propeta yan? Tama, propeta yan. Mula ang propeta nga lang. I'm sorry to say this. I have to say this seriously. Kasi buhay nyo at kaligtasan nakasalalay dito, mga mahal kong Seventh-day Adventist. Sana po, huwag nyo masamain. Now, siguro, bigyan natin ng konting panahon, ba't sinasabi ng mga Trinitarian sa mga councils, sa mga creeds, na ang Diyos without body or parts. Bakit sinasabi? Na tinagyan naman ng mga nagsasabing sila yung mga propeta ng Diyos. Ito po ang paliwanag ng galing po ito sa gotquestions.org. Ang tawag po sa doktrina ng Christianity niyan, na ang Diyos ay without body and parts, ay divine simplicity. Maganda yung paliwanag ng gotquestions.org. What is divine simplicity? According to divine simplicity, as traditionally understood, God is the center of all divine attributes. Without form or physical representations, o yung body or part na literal, tangible body. Bakit? Because divine simplicity is the argument that God does not possess qualities. He is those qualities. Yung pala, ang ibig sabihin sa Christianity. Pag sinabing without form, without physical representation, o yung divine simplicity, indivisible God. Ibig sabihin yan, hindi natin sinasabi na ang Diyos ay nagpo-possess ng qualities. Halimbawa, God is love. Bakit ang sabi ni John sa 1 John 4:16, God is love? Bakit niya hindi sinabi, God is loving? Or God has a quality of love? God has an attribute of love. Pwede naman yun, di ba? Ibig sabihin, ang Diyos, meron siyang quality ng love. Pero bakit hindi ganon ang description ni John? Kundi ang concept ni John sa Diyos ay divine simplicity. God is simple. Sinabi niya, ang Diyos mismo ay pag-ibig. God is love. Kaya ang sinasabi natin na divine simplicity, sinasabi nito na ang argument ng Diyos, ito ay argument ng Diyos, wala siyang possession ng qualities, kundi siya mismo yung qualities na yun. Yan po ang divine simplicity. For example, God does not have existence. He is existence itself. Omniscience is not something God has.
God is omniscience. 1 John 4:16 says, in part, God is love, and the one who abides in love abides in God, and God abides in him. Divine simplicity sees that statement as validating the point that God does not possess loving attributes. Rather, he defines the very concept of love. Dahil dyan, sa divine simplicity, hindi kailangan na ang Diyos may body at may parts. Kagaya ng Diyos na pinapakilala ng bulaang propeta na si Ellen White. Okay? Ngayon, sino ang may kasalanan? Ba't napasok yung maling doktrina na yan? Na maling Diyos na sinasamba ng mga Seventh-day Adventists ngayon mula pa noon. Sino po ang naka-influensya sa kanila? Sino ang culprit of the crime? Sino ang mother of all crime na dapat sisihin? Hindi po mga Seventh-day Adventists. Ang dapat sisihin dyan. Yung napaniwala kayo na propeta ni si Ellen White. Ganito po ang sabi mismo ng libro ninyo na The Trinity na sinulat ni Woodrow Wilson, si Jerry Moon, at si Reeve. Ang sabi nila, twice in early visions of Jesus, she asked him questions related to form and the person of God. Sabi dito ng aklat ng Sabadista, 2 beses nagkaroon si Ellen White ng vision kung saan nagtanong siya sa Diyos o kay Jesus tungkol sa body or form, okay? Or person of God. Like what I said, ang pagkaintindi nila sa salitang person, ang Diyos may katawan. Kagaya rin ngayon, marami pa rin tao naniniwala. Pag sinabi ang Diyos ay may person, may katawan siya. May body na literal. Hindi ho ganon. Kaya nga sabi ko kanina, ang English translation ng person sa word na hypostasis sa Greek ay talagang hindi siya eksakto na translation ng salitang hypostasis. God in three hypostasis. Oh, eto, sino may kasalanan? Si Ellen White. Bakit? Ito ang vision ni Ellen White. Kaya paniwala si Ellen White na may katawan ng Diyos na literal. In one early vision, sabi ni Ellen White, she saw a throne, and on it sat the Father and the Son. I gazed on Jesus' countenance, sabi ni Ellen White, and I admired his lovely person. The Father's person I could not behold, for a cloud of glorious light covered him. I asked Jesus if his Father had a form like himself. He said he had, but I could not behold it. For he said, if you should once behold the glory of his person, you would cease to exist. Ayun. Si Ellen White mismo, vision niya to. Kung totoo ang propeta niya, si Ellen White, ito mismo nagpakita si Jesus sa kanya. Nagpakita ng buong katawan si Jesus, kasama ang God the Father daw. Oh, ano sabi? Ano? Nagtanong si Ellen White. Tanong ni Ellen White kay Jesus, nakita niya kasi sa trono, nakaupo yung ama at saka yung anak. At nakita niya ang liwanag sa mukha ni Jesus. Okay? Sabi niya, nagtanong siya. I asked Jesus. Jesus mismo tinanong niya. If his Father, yung Diyos Ama ba, had a form like himself, ang Ama ba ay merong form na kagaya niya, may body, na kagaya na nakita niya kay Jesus. Ang sabi daw ni Jesus sa kanya, yes, sabi daw ni Jesus, meron siyang form, yung kanyang person. Pero hindi daw niya makikita dahil pag nakita niya, mamamatay siya. Yan. So, yun ang sabi ni Jesus. Ayan ang nasa page 207 ng libro na, ito yung latest lang na paliwanag nila. Ito pa ang sabi, thus, she gained visionary confirmation of what her husband had written in a Millerite journal few years earlier. So, ibig na sabihin nito, kung ating tatagalogin, mga kapatid, mga kaibigan,
Yung idea ni James White na ang Diyos, Ama at si Jesus, merong literal, tangible na nahawakan na body na person. Ang pagkaunawan sa salitang person, may physical body na hawakan. Na hindi yan ang pahulugan natin. Pag sinabi natin na Trinitarian, God in three person. Pag sinabi natin person, because He has will, He has intellect, and He has mind. In that sense, person na siya. Yung mga animals, yung mga hayop, hindi sila persons. Kasi hindi sila kagaya natin na created in the image of God. So, sa ganung paraan, sabi dito ng libro ng Seventh-day Adventist, na-gain niya yung vision ni Ellen White na 2 beses na nagtanong siya kay Jesus kung siya daw at ang Ama ay may katawan, may literal na body at form. Na-confirm daw ng vision na yon yung naunang sinulat ni James White na kanyang asawa doon sa Millerite Journal. No? Nung sila yung Millerite pa. Na sinulat nga ni James White na nabasa natin kanina na ini-spiritualize away ng tinatawag na Trinitarian doctrine. Ini-spiritualize away niyan na ang Diyos ay mayroong katawan at yung anak. Pag sinabi mo ang Diyos without body and parts, mawawala yung katawan. Mawawala yung parts, sabi ni James White. Na kinonfirm ni Ellen White sa kanyang vision. Ay, oo nga, tama yung asawa ko. 2 beses ko nakita sa vision, sabi ni Ellen, na si Jesus at ang kanyang Ama ay 2 magkahiwalay na persona. May sarili-sariling katawan. Literal. 2 magkahiwalay na tangible persons. Parehong-pareho ito na nakita ni Joseph Smith. Kilala niyo si Joseph Smith? Founder ng Mormons. Nauna kay Ellen White yan. Bata pa si Ellen White, sikat na sikat ang Mormonism. At may mga kamag-anak si Ellen White na Mormons. Ang nakita ni Joseph Smith, alam niyo ba, kwento ko lang konti, wala ito sa article natin, na sabi ni Joseph Smith, nagpakita daw sa kanya ang 2 personages. 2 personages, ang father at yung anak. Ang napapansin nyo, wala yung ikatlong persona, Holy Spirit. Okay? Ganun din si Ellen White, di ba? Yung vision na nakita niya, ang nagpakita lang niya yung ama at anak. Kasi para kay Ellen White, ang Holy Spirit ay hindi talaga person. At 2 magkahiwalay na body. Ang nakita ni Joseph Smith, mga kapatid. So, kaya maraming nagsasabi, ang Diyos ni Ellen White at Joseph Smith, isa lang. Parehong false God. Literal na may katawan. Ito pa. Tuloy natin ha. Nabasa natin ito mismo sa mga publication niyo, mga kapatid. Na talagang heretics itong mag-asawang Ellen White at Joseph Smith. Heretical teachings at teachers ang nagturo at founder ng Seventh-day Adventist Church. At mamaya malalaman nyo, hanggang ngayon, ganyan pa rin paniwala. Nasa statement of belief ng inyong fundamental belief, Seventh-day Adventist, 28 fundamental belief, ang traces ng Diyos na magkakahiwalay nito. Kaya nga ang Seventh-day Adventist, nakakalungkot, hindi kayo tinitanong. Tritheist kayo. Ang sabi pa rito, expounding on Jude 4 about those who deny the only Lord and our Lord Jesus Christ, James White had declared that this class can be no other than those who spiritualize away the existence of the Father and the Son as 2 distinct, literal, tangible persons. The way spiritualizers have disposed or denied the only Lord God and the Lord Jesus Christ is first using the old unscriptural Trinitarian creed. Ito sabi ng libro nyo. Take note, listen to this. Ellen White evidently agreed with her husband that Christ and the Father were 2 distinct, separate, ang katawan, literal, tangible person. But we have no record of her explicitly criticizing
any Trinitarian view as did her husband. Anong sinasabi ng libro nyo? Nag-agree si Ellen White sa paniwala ng kanyang asawa na ang Diyos, Ama at Anak lang, hindi kasama Holy Spirit. Hindi naniniwala si James White kasi na Diyos ang Holy Spirit. Nag-agree siya. Diyan po si Ellen White, hindi siya Trinitarian. Ellen White evidently agreed with her husband that Christ and the Father are two distinct, magkahiwalay na katawan, literal, tangible person. Nahawakan. Meron silang physical na body. Kaya ang tanong natin, saan galing? Saan talaga galing? Yung paniwala ni Ellen White about the Godhead na literal, na magkahiwalay na katawan at merong literal, tangible na body. Hindi sa Diyos, hindi kay James White. Kay James White muna niya narinig at wala tayong nakita na nabasa na tinanggihan niya yung concept ng asawa niya si James White. Kundi pagko, sabi nga dito, kinonfirm pa mismo. Si gained visionary confirmation. Kinonfirm pa niya na ang Diyos na concept ni James White by the vision. Kayo, tatanungin ko mga kaibigan, maniniwala ba kayo propeta si Ellen White? Maniniwala ba kayo ng vision ni Ellen White? Ay, totoong vision? May vision ba talaga siya? O epekto na lang ito ng pagkabato sa kanya, naalog yung kanyang utak? Ako, naniniwala ako ngayon, dati hindi. Ngayon, I confirm na talagang may diferensya sa utak si Ellen White. Epekto ng kanya aksidente ng siya, grade 3. Bakit? Pero mo, palinitawin niya na nakita niya sa vision at ang Diyos mismo ang source daw ng vision na ang Diyos ay may katawan, laman, literal na tangible person. Eh, hindi naman niya tinuturo sa Bible . Ginamay pa ni Ellen White ang Diyos. So kayo mga Seventh-day Adventists, kung tinatanggap yung propeta si Ellen White at sa Diyos siya, at ang vision ni Ellen White ay sa Diyos, pati kayo damay kayo. Kasi dinadamay nyo ang Diyos na nagtuturo ng Diyos ay Espiritu at ang Espiritu walang laman at luto. Dinadamay nyo sa sinungalingan ni Ellen White na nagsasabi ang Diyos may literal na dalawang magkahiwalay na katawan at tangible na hawakang katawan. Ang person sa kanila, meaning may katawang literal. So hindi totoong vision yan. Likha lang yan ng malikot na isip at delusion ni Ellen White, mga kaibigan. Ito ngayon sinasabi ko, may ilang punto tayo ididiin. It's undeniable that Ellen G. White's convictions didn't stem from divine inspiration. If she were truly a prophetess, why would her alleged visions be at odds with the Bible? But kontra yung concept ng Diyos nila mag-asawa sa sinasabi ng Bible. Next, the reality is that her husband, James White, an anti-Trinitarian, deemed a heretic by the standard Trinitarian creed of Christianity. Ibig sabihin yan, yung palang concept ng Diyos nila, bagsak na sila sa test ng fellowship at test kung sila ba'y believer o heretic. Maliwanag sa binasa natin. Yung mga founders ninyo sa Seventh-day Adventist Church, yung pinaniniwalaan yung propeta, I'm sorry, nasaktan ka kayo. Di bali na. Basta magsabi ang totoo. Kesa makomfort kayo ng kasinungalingan. Diyan, sa loob ng Seventh-day Adventist. Kayo po ay mga heretics. I'm sorry. Pag sinabing heretics, mga herehes, mga anti-Bible, anti-God, yan po ang totoo. Kaya, sabi dito, surprisingly, the conventional explanation of the Trinitarian doctrine, as stated in the Doctrines and Disciplines of the Methodist Episcopal Church noong 1856, na binasa natin, which were rejected by the early Seventh-day Adventist pioneers, including Ellen G. White, are currently accepted by a considerable number of SDA theologians and scholars. Biruin mo, itong concept ng Diyos na ito, ni Ellen White at James White,
At kaya tinagyan nila yung creeds ng Trinitarian. Alam nyo ngayon, almost lahat ng Bible scholar at mga theologians sa Seventh-day Adventist, yung nireject na creedal Trinity ni Ellen White, ngayon, tinatanggap na nila. Tinatanggap nila. Bakit kaya gano'n? Ano lang ibig sabihin nun? It's either, itong mga theologians nito, natauhan, nabuksan ang isip nila. Kagaya ko, na mali ang turo ni Ellen White. Hindi na credible si Ellen White. False prophet si Ellen White. Dahil ibang Diyos ang pinapakilala niya sa mga tao. At higit sa lahat, sabi nga dito sa last point natin, if you are a Seventh-day Adventist or just planning to become one of the members of the Seventh-day Adventist Church, you should start considering whether to continue or not. Pag-isipan niyo maigi. Sa aking karanasan, pag ikay Adventist na, nasa loob ka na, at matagal ka na dyan, at nakita mo mali, gusto mo umalis, mahirapan ka makalis. Why? Kasi pag umalis ka dyan, kahit ka mag-anak mo, malalapit mong kaibigan, ituturing ka na, pagdidirihan ka na, isichismis ka na, i-invento ka na ng maraming mga malalaswang kwento sa buhay mo na hindi mo talaga ginawa. Ganyan ang ginagawa nila sa akin. At sa maraming Adventist na umalis na at ngayon ay member ng former Adventist Philippines. Kaya kung ayaw niya ma-experience yung sakit na yun at trauma na ginagawa nitong mga Seventh-day Adventist, bago kayo pumasok dyan, Bible study ba kayo, stop nila please. Dahil ililigaw na kayo. Dadaling kayo sa huwad na pagsamba at hindi tunay na reliyon. Mga kaibigan.